to create this podcast kasi we wanted to somehow help you guys lead better. Ang contradicting before, no? Pag leader ka, huwag ka maging vulnerable. Perfect dapat. Oo, perfect ka. Lonely in the Bababa ang respect sa'yo ng mga Yeah. tao pag nakita mahina ka. Which is ngayon, nata-turn around din. Nagbabago yung definition ng good leadership. Right. Welcome to another episode of Lead Spark. Na-miss namin kayong lahat. And we are back with mas maraming inputs, mas maraming spicy topics Tagal about natin nawala, leadership. Jay, ha? Tagal, ha? Sobra. 2025 niya tayo nag-release ulit. Yung season, season 2, season 3 natin. Season 2 natin, season 2.5. Season 2 natin, 2 episodes. So this time, syempre, we'll try our best para mas marami pa kami maibigay ng mga episodes na matututunan natin ang leadership. But before we start, siguro pakilala ulit kami sa inyo kasi baka nakalimutan nyo na din yung pangalan namin. Sa tagal na eh. Oo. And syempre, we're going to introduce din yung podcast natin. My name is RJ. Before I was an engineer, electronics engineer by profession sa isang telecommunications company. Pero mabilis lang yun eh. Parang 2011 to 2013 or 2014. 2014. Mm-hmm. And then, I realized wala doon yung passion ko. Wala sa Excel, wala sa PowerPoint. Kasi basically, pag nag-start ka as engineer, yun yung starting point mo. So talaga ba, pag engineer ka, yan lang yun? Simula. Yun talaga, parang as management trainee, yun talaga yung gagawin. gagawin. Oversee of projects, maraming monitoring, numbers. ganun muna. Okay. Although yung iba naman, exposure agad nila sa field agad, antena agad, construction agad. Iba yung naging route ko. So I was a project, hindi naman project management agad yun. Management trainee. So I was involved sa program ng isang telecommunications company na nag-develop sila ng mga leaders na magiging managers in 5 years time. Ganon, management training program na hindi naman natuloy kasi magkakabilihan eh. Maliit lang ang mundo ng telecommunications. Nagkakabilihan sila. Ilan lang yun, di ba? Nagkakapiratahan. Although nagbibilihan din ng companies to companies. So, na-dissolve yung mga departments. Dissolve. I remember may mga boss ako doon na matagal na sa industriya. Tapos nawala ng trabaho because of... Oh, man. Inabsorb. Tapos di ba, may marami pa dumadating ng mga companies. Yeah. So, yun lang. And then, habang nangyayari yun, nag-explore na rin ako on the side. Mm-hmm. And then, I found out entrepreneurship. Doon ako nag-start ng mag-explore sa traditional businesses muna. Napasok ko yung piggery business. Nag-alaga ako ng baboy, yung mga ganyan. Tapos, nagbenta rin ako ng mga bikes after nalugi ng mga... Namatay yung mga baboy. So, namatay lang talaga sila. Nagkasakit sila. Napeste. Yan ang problema. Yan ang problema. So, ang dami kong natutunan. Tapos, nagbenta ko ng bikes kasi feeling ko di ako marunong magbenta. So, in-expose ko sarili ko sa pagbebenta. Although, nanakaw naman yung mga bikes ko. Oh, man. Inakit yung bahay Welcome namin. to the Tragedy of RJ episode. Yeah. And then, dahil nga gusto ko magnegosyo, nung magkakaroon nag-iisip na mag-retire yung parents ko, sinuggest ko magtayo kami ng restaurant. Na syempre, mas mahirap. Yun ang pinakamahirap na negosyo. Ang hirap ng food business. Sobra. Ang experience ka rin dun, di ba? Oo, nag-manager din. Ang dami ko. Mamaya kwento ko sa akin. And then dun ko na-figure out na pwede pala ako mag-business gamit ang laptop kasi may internet na pwede na ako magbenta doon. And then, involve ako sa pagbebenta ng iba't ibang mga products galing ibang bansa. And then doon na nag-start dire-diretso na. And right now, aside from doing business, siguro dahil sa experience ko, na-invite na rin ako to train other companies. Yeah. So basically, yun yung naging path ko at right now. And you've been doing entrepreneurship for how long? For almost a decade na. Actually, hindi almost. More than a decade na. Grabe. More than a decade. So, 15 pa lang ako nun eh. Uy! More than Yun. If may... Comment kayo kung sino pinakamatanda sa amin. Ay, grabe. So if may happiest years ako, yung decade na nag-start ako ng entrepreneurship. Wow. Yeah. Nice. Yung happiest decade ko. Love it. That's me. That's RJ and... Yeah. Kasi Rob started the leadership journey siguro very early. And then naging part ako ng ministry 2011, officially 2011.
And Pero I you've was, been volunteering like volunteering sa church for a For very almost- long time. for a very long for very Kasi ever since bata kami, volunteers na kami sa church. So, Mm. volunteering sa church for a very long time. Got into full-time ministry ng 2011. Tapos, was blessed to lead campus ministry, eventually leading the whole region, Central Luzon. Tapos, so been doing that until 2021. wait, to emphasize, whole region, ibig sabihin, kunyari Bulacan, Tarlac, Yeah, lahat. so provinces, lahat ng churches natin sa Central Luzon na may campus ministry. Right. I was in charge of making sure na masaya sila sa buhay nila. Yun. Tapos yun, ibig sabihin lang sa akin yung pagalit pag ano. Yun lang. Ikaw yung verdugo. Ako yung mapapagalitan. Ako yung napapagalitan. Ikaw yung papagalitan. Tapos 2011 led or nag-transition to local leadership. Ibig sabihin ng local leadership, church leaders, local church. So Okay. hindi na campus ministry, local church na mas ano lang, mas Targeted? yung target ng campus ministry kasi estudyante. Ito, basta nagsisimba sa church, yun. Yeah. Which is Victory Pulilan. Yeah, so Yun. Victory Pulilan. Alright. And so now leading Victory Pulilan and leading the district also kasi Nice. magpa-plant pa lang naman tayo ng mga churches. Yun. Yun. Mukhang Excited. maraming plano no? Maraming Yeah, gagawin. excited. Maraming plano. Correct. Ayos. So ako talaga pinali nyo. Grabe kayo. yeah. Ikaw pinakabata daw. Yeah. So, looking back, grabe, dami ko nang naging trabaho. Nag-work ako as insurance salesperson. Sun Life nga pala. Nag-Sun Life ako. Nagtrabaho ako sa Japanese restaurant. Car park attendant din ako. Seryoso ba? Hindi kasi Kuya Jeff, naalala mo si Kuya Jeff. So, Kuya Jeff is one of our friend na lahat ng sideline gagawin niya. Yeah. So, kinuha niya yung Shout out kay parking Jeff. management ng isang sementeryo. Yeah. Sabi niya, Tama. Hoy, gusto mo ba ng ano? Gusto mo ng racket? Sabi ko, sige, game. So, during that time, try lang. So, parking attendant ako noon. Wala naman nabangga. Oh, nice. Tapos, ano pa ba mga naging work experience ko? Pero, currently, ang tawag ko sa akin ay ang makabagong OFW. Ano ba yung bagong OFW? Online Filipino worker. So, I've been doing this for almost 5 years. Magpa 5 years na. Grabe, bilis, no? Bilis So, lang. 4 years, 5 years. So, I started with a certain company from Singapore. Tapos, grabe, talagang ni-stretch niya yung skills ko, yung mental capacity ko, puso ko. Ito yung tech, di ba? Hindi, ano siya, publishing company. So, yung company niya may several brands. Tapos nag-award sila ng mga whatever recognition for companies. Alright. So iba-iba, meron siyang food, meron siyang airline, meron siyang entertainment. So grabe yung experience ko doon to a point na yung natutulog ako na napapanaginipan ko yung work, na pinapagalitan ako ni boss. So, pero yun yung naging stepping stone ko to my current work now. Na yun nga, na-meet ko kasi doon yung classmate ko nung high school. So, nag-connect kami. Then, eventually, he became my boss. Tapos, tinulungan niya ako to where I am now. So, very thankful to that friend. Grabe, ngayon, last year, nakwento ko sa inyo yun, di ba? Yung dating income ko for like 3 years, 4 years. Yeah. 1 month na lang. Wow. Diba? Ang lupit. Imposible sa Praise the akin. Lord, Yung parang, praise the Lord. grabe si God. So, only possible because of online working. So, really, Galing, no? daming possibilities out there kasi nga, global setup na tayo. Yeah. And what I really love about this kind of work is I get to meet different kinds of people, di ba? Different kinds of nationalities, American, Canadian, Australian. So, ang saya nila kasama, di ba? Kasi iba talaga yung Pinoy work culture and then yung culture nila. Oo, tapos mag-merge sa'yo. Yeah. So, ayun. And dami ka rin mapapansin sa Pinoy culture kasi makikita mo talaga na yung mga Pinoy nga talaga mas ano tayo, parang yes people talaga tayo, ganyan. Tapos mas nakaabang tayo ng paggagawa, hindi katulad ng ibang
Yung mga foreigners nga, mas proactive sila, mga ganun. So, marami kang mapapansin and observation. Pero yun, nakakatuwa kasi syempre, pag in-apply mo naman, paano nila ginagawa, di ba? Supposedly, magiging successful ka rin. Galing. So, Yeah. ayun. Alright. Yun. So, And then involvement din sa church, meron. Oh, din. yeah. Involved sa church. Oo nga pala. Nalimutan ko. So, yun yung pinakamahaba ko. 10 years kasi ako involved sa church. Actually, more than. Kasi nga, 15 years old pa lang, di ba, nag-volunteer na ako sa music ministry. So, doon talaga yung first exposure ko sa leadership. Kumbaga, doon ako natuto ng paano makitungo sa tao, di ba? Doon ko natutunan yung pangil ko pala, doon talaga. Doon ka una lang aga. Doon ako aga. So, marami ako mga natutunan din sa ministries talaga. And I always attribute this yung whatever's happening to me to the ministry, of course. Kasi doon talaga ako na-develop din yung syempre yung character mo, yung gigil mo to work, and of course Correct. everything that you do is for that. So ganyan. So ayun, yun. Yeah, that's basically our, kumbaga, summarized story. So, ma-realize niya na lahat kami may mga experience din ng pag-handle ng teams, organization, and then doon nga doon nag-root yung passion namin about leadership. Yeah. Kasi madami talaga. As in, ito yung topic na never mauubos. Tama. Oo, never mo masasagad tong topic na to kasi it's as technology, parang technology always advancing, never backwards yan, di ba? Ganon din yung leadership kasi you're dealing with people, you're dealing with systems. Kaya itong Lead Spark, doon nabuo kasi may mga common passion kami about leadership. And then right now, ang gusto naming i-topic kasi hindi na-realize ng ibang tao na leader na sila. Yun. And yun, di ba, yun ang scary dahil you're already dealing with people tapos hindi nila na-embrace yung... Yeah. So, I don't think it's scary. Siguro, hindi ko alam. Ano tamang Hindi ko word? alam kung scary yung tamang word Pero medyo scary nga siya na hindi... Siguro, Or challenging, ganun siguro, lang. Hindi niya damaging. nasa dulo. Ganun, parang, Nasa dulo ng dila. Yeah. mas ano siya, mas... Yung repercussions ba? Oo, mas may weight yung mga decisions mo kasi when you started Correct. to lead, di ba? So I think tama, scary nga kasi tama, scary talaga. Oo. So our lalo pag topic di ka for aware. today, Hindi, pero yung podcast kasi, so for those of you listening today, we wanted to create this podcast kasi we wanted to somehow help you guys lead better. Yun naman yung gusto namin. So I know some of you are listening. Sana sa mga nasa ang hope namin ay ang ma-reach namin ng mga tao ay yung mga Correct. leaders na nagli-lead na. And you need help nung paano ba pwedeng i-apply ito sa Filipino context or paano pwedeng i-apply ito sa isang small business na context. Because we're not naman like super We're not really experts top dito. of the Yeah. top cream of of the top, cream of the crop. Hindi naman Diba? Crème de la crème. hindi naman kami yung nasa tuktok ng leadership na super experts, but we have a lots of experiences yung Mga sa mistakes gitna, namin, and diba? mistakes also. So we hope that this podcast helps you makatulong kami sa mga pagli-lead ninyo while you're Sa pinagdadaanan nila ngayon sa leadership journey nila. Makakuha kayo ng strategies. And also, we're here as students din. Yeah. Gusto rin namin Learning matuto. also. Yeah, nagbabasa ng mga leadership books para mas ma-improve din namin yung una siyempre sa mga sarili namin organizations, family. And eventually, if effective, share it with the world, di ba? So, yun siya. So if you're a student who's leading the class, Pwede. if you're a business manager na-promote ka biglang manager Correct. ka ng bigla. Yun. If you're a small enterprise na business, okay, SME, na nag-lead ka sa iyong business, you have 1 or 2 people with you.
Of you're leading a Bible group. or you're leading you're a small group leader na may basta Pwede rin. yung nagulat ka na lang na may mga tao ka na palang hinahawakan tapos di mo alam kung paano gagawin. We Correct. hope this podcast helps you. Yeah, Correct. and sobrang complicated kasi ng tao, di ba? Yeah. Iba-iba ng ugali, iba-iba ng senaryo, pero minsan magkakamuka, pero iba-iba ng take kung paano ka rin as a leader. So, hopefully with our sharings, may makuha kayo na pwede nyo rin ma-apply sa current na pinagdadaanan nyo. Correct. So, ngayon, ang gusto nating munang i-highlight, at least ma-realize natin na pare-pareho nating kailangan tong leadership, mga principles and concepts, is ano ba yung mga challenges na kinakarap. Meaning, kung hindi mo pa alam na leader ka at nakaka-relate ka sa mga pag-uusapan natin, ibig sabihin, para sa'yo itong episode na to. Yeah. And most probably some of you are part of an organization already. And yung pag-usapan natin this episode is about yung challenge of leadership. Pero hindi mo makita yung issue kasi nasa iyo pala yung issue. Correct. Oh, man. Sakit nun So hindi mo, so maybe you've been in groups tapos you've been diagnosing. Ba't ba hindi nangyayari to? Ba't It's ba hindi not you, nangyayari it's to? me. Ayan, diba? Bakit parang kasalanan ko? Sabi ni Bea Alonso. Correct. So, Kasalanan mo kasalanan mo talaga. talaga. Ito, Ikaw talaga yun. ito yun. So if you've been in an organization tapos you've been trying to diagnose but hindi nangyayari yung mga kailangan mangyari, but hindi na-execute yung kailangan ma-execute, bakit yung mga pinag-usapan na babago-bago? Or maybe there's an issue that it's hard for you to solve. Correct. We're gonna look at some principles today na mga books na nabasa namin, mga articles na nabasa namin for you guys para makita na baka naman it's within us. Yeah. Baka naman we're holding ourselves back. Kaya siya nangyayari. So, yun yung gusto nating maintindihan. In short, ang topic natin for today ay Leadership Challenge. What's holding you back? What's holding you back? What's holding The you blind back? spots. Nasaan blind yan? Or leadership challenge, you're holding you back. You're holding yourself back. How do you know if you're holding yourself back? Yeah. And hindi siya hindi naman siya to attack people. Pero it's... Attack yourself. Attack yourself. Pero being Self-offense. aware diba? Being aware na ikaw na ang problema. Self-offense daw yun. Sabi Yeah. Ano marami kasing diba? Maraming mga libro, maraming mga articles, and even mga seminars. Sobrang dami materials actually for personal growth and all that. Pero yun nga, yung Pinoy context, sobrang limited. Correct. pa. Yeah. So yun yung hope natin na Ma-contextualize yung mga to in a Pinoy setting. Set Oo, up. na mas applicable sa Eastern. Kasi pag very Western, very... Oo, iba iba sila Correct. Oo. Iba rin tayo So iba yung kultura natin. So ayan, simulan na natin to. So, define muna natin, ano ba yung challenge na yun? RJ, ano bang issue kasi? Well, talaga? so the first thing to know is, siguro step one is to know na ikaw na yung leader. Kasi whatever happen, whatever... That's true. Acknowledge. Acknowledge mo na, embrace mo na okay, ako na to. And huwag ka matakot kasi the moment na aware ka na leader ka na, doon mo na ma-realize na kumbaga mas magiging clear yung mga issues. And actually maraming mga topics about blind spots, mga challenges. Pero ang pinaka nagustuhan ko yung resource lagi, John Maxwell. So, Yeah. Pero bago yun, gusto ko ding sabihin na if you're not the leader, nagko-contribute ka pa din. yes. Sa culture ng group, di ba? Yeah. So, kasi pwedeng sabihin, tayong tatlo, di ba? Sino bang leader dito? So, si RJ. Pwedeng sabihin, hindi na yung problema yan. Kaya pala ganun kasi si RJ pala. Kailangan ma-realize ni RJ na mali siya. Di ba? Correct. But I hope na as we're listening, tayo yung mag-reflect on us na, okay, Tama. I'm not the leader pero nagko-contribute din naman ako. So baka meron din akong mga blind spots na kailangan makita. Correct. And kailangan kasing maging proactive tayo. Na every person, kahit 5 lang kayo sa team, kahit 2 lang kayo, you're affecting the other person. Yung buong, basically yung lahat ng magiging decisions mo will affect the other person, hindi lang ikaw. So at least doon pa lang,
sa isang organization, lahat yung leader. Yun nga lang, there will be times na ang mag-step up ay isang tao muna. Question, yung acknowledgement ba is same with self-awareness? Yeah, Yes, yeah. it's the same. Pero it starts with there. You kumbaga, you take responsibility na maging self-aware. Kasi nga, na-realize mo na, teka, may part nga pala ako dito. So halimbawa, kung leader ako, I have to accept first na, okay, baka nga may fault ako dito. And then I become self-aware. Now. Kasi yung Correct. iba, ayaw tanggapin na. Yeah. Hindi, ako na nga, ikaw na nga yung leader. Ayaw mo pa tanggapin na ikaw yung Yes. nagli-lead. So, lalong hindi May tuloy. issue. Hindi tuloy gumulong yung O kasi organization. bakit mo pa kakikialaman kung di naman ikaw yung leader? Yeah. Diba? Ba't mo pa kakikialaman kung di naman ikaw Yeah. nagko-contribute? Yeah. Yeah. Meron akong kausap last time sa, chill lang naman na kwentuhan. Pero she's having a hard time dahil sa relationship niya. Shout out. Mag-atitag. Joke lang. So, nangyari. Tago na lang sa pangalan. Hindi, joke. So, nangyari, so hindi sila magkaayos. May mga behavior yung guy na hindi niya nagugustuhan. And then eventually, they broke up. Ang problema, feeling victim siya ngayon na hindi kasalanan niya siya. I mean, kung hindi niya ginawa to, dapat alam niya to dahil boyfriend siya. Yung ganung, sabi ko, well, totoo naman, hindi naman maganda na ginagawa niya yan sa'yo, taking it for granted ka. Pero kung nasa sa kanya lahat ng blame, yung next relationship mo, pwede maulit kasi hindi mo alam kung ano naging contribution mo doon sa problema. Spicy. So, leadership pa rin, for me, yung pwedeng makatulong sa Yeah, so starting every the aspect pala relationship. talaga. Every aspect, diba? Hindi lang sa business, pero pati sa love life. The awareness na mali yung ginawa nila, pero baka may nagawa kang better to prevent. Yun na nga yung blind spot. Oo. So imagine if nangyayari yun sa 2 tao lang, it can also happen to 5 people, Yeah, all to the 10 more. people, Yeah. and sa mga mas malalaki pang organization. Saka yun nga, nagmamahalan pa kayo eh. Paano ba yung sa work, di ba? Hindi mo kayo nagmamahalan dun. Nandun kayo para sa sahod or Correct. whatever goal, right? Yeah. So, paano pa yun? Di ba? Mas mahirap yun. Paano nyo na-realize na, teka, leader na ako responsible na ako sa ibang tao? Like, ano yung itsura nun sa inyo? Kasi baka yun ang sine-check din ng mga audience natin. Kailan ko masasabi na leader na ako? Sa akin, ako talaga, pinaka na-feel ko na leader na ako nung nagkapamilya na ako. Kasi, alam mo yun, yung direction ng buhay nila namin, di ba, ng pamilya namin, saan kami pupunta. So, marami sa life choices ko was because of them. Kaya yun yung naging decision ko sa buhay kasi kinoconsider ko sila. So ngayon, sobrang na iba yung direction ng buhay ko dahil nagkapamilya nga ako. But yeah, aside from that, 'di ba? Pag nasa workplace ka kasi tapos ikaw na yun eh. Kumbaga, lalo na kung kunyari online work, 'di ba? It's specific task na yan eh. Sa'yo na yan. Kung hindi mo gagawin yung task, 'di ba? Hindi talaga gugulong yan. Tama. So, ayun. So, mga ganun. So, kaya kailangan talagang, lalo na sa online work pala. Kasi ang online work, wala ka namang kasama sa office eh. Wala namang doon, time in, time out talaga na meron kang supervisor na nakatingin sa'yo na ano. So, kailangan mo talagang i-lead yung sarili mo. Kasi kung hindi, matutulog ka na lang buong araw, di ba? Kung ano-ano na lang gagawin mo. So, you really have to lead yourself, manage your time, manage your results that you need to accomplish for the month or kung paano man yung setup mo. Kasi kung hindi, hanapan ka rin ng results. Tama. Yeah, so, ang nakita ko na, tumatalon ako bigla, challenging yung gantong klaseng work sa mga hindi pa nag-work talaga. Kasi, kunyari, first job nila to, wala pa silang exposure eh. Tapos biglang antindi ng pressure. Yeah. Iba na nga yung Pinoy culture, iba pa yung foreigner. Tapos biglang magagalit sa'yo and all that. So parang lost in translation ka na. Paano na? Tapos wala ka pang na-set na system mo, personal system mo. So challenging siya talaga. Pero yun nga, kung fresh grad ka tapos nakapasok ka sa gantong industry, ang ganda din naman talaga. Kasi ang layo eh. Correct. Ang daming opportunities, kumbaga. So, Tayo, basta.
I think sa akin, kasi lagi akong exposed early on with leading. Parang, siguro dahil nga, malaki ako nung bata pa lang. Laking bulas mo. Parang Physically. Parang 5 years old ako, ganito na ako kalaki. May balbas na. So sabi na leader to. May balbas na eh. Yung nating captain ball ng kickball. gawin natin captain ball ng ano na. Sorry. So, I think, pero nag-sink in lang siya nung na-realize, or I started to embrace it nung sa church na ako. Tapos, I realized that if I'm not gonna do it right, people are gonna be affected. So parang I started being responsible with people na parang now I feel that that I have to do this for them para mas umayos sila, parang ganun. Hindi ko alam kung messianic ba yung dating nun. I mean, that's something new kasi for you. Like, I mean, sorry kasi we've been friends for a long time and na-mention niya to sa ibang episodes natin na sobrang laid back kasi si Pastor Rob. Kumbaga, nung buhay niya before, wala siya paki sa iba. Hanggang ngayon. Kasi individualist. Nag-test ako ulit individualist. Individualist talaga eh. So, kumbaga, yung sense of taking care of others, bago yun sa kanya. It's a duty that tama. parang I have to do. So, nung na-realize ko yun, that, syempre, you have to be responsible for yourself bago mag-responsible for others. Yeah. And when you have a family also, pag nagkaroon ka ng asawa, all of a sudden you're responsible for another person, whether you like it or not, diba? So, I think that brought growth also nung nag-asawa na ako. And I think for some of you listening today, maybe that's what it looked like. Yung nadagdagan yung responsibilities mo. Now, there's another person na pag hindi mo inayos, maapektuhan sila. Yeah. Correct. So, maybe And that's... even if you're working sa corner ng room mo, pero you have suppliers and you have clients to serve. Leadership na siya. Hindi mo nga lang physically kasama yan. Like si Koy, yung pag-online work niya, pwede nang isipin na ako lang mag-isa, walang pupuli sa akin. Pero again, you're dealing with people remotely. So, na may impact yung work mo. yes. Kung hindi ka mag-work properly, Yeah. may impact sa kanila. Yeah, and there's always a goal. In my case naman, early in my childhood, placed na ako lagi sa panganay role. Kuya. Panganay ka kasi. Si Panganay. Kuya. So, hindi lang siya categorized or labeled as leader ka ng mga kapatid mo. Pero yung In reality, in reality, yun yung Yeah. upbringing na. Ikaw tumingin sa mga kapatid mo ha, wala kami. Yung ganun, ikaw magsasarada ng gate pag gabi na. Ikaw magsasaing. Ikaw ka dyan. Ganun. Astig. So yun parang, pero later na lang in life, siguro sa professional, life ko na, meron ng title na, we're already grooming you to become the next managers. Yun na, parang aware na ako na, okay, magiging leader ako. Yeah. Yun siya. So I guess we're saying na if you're tuning into this episode, we're saying na ang unang challenge is to really embrace na leader ka. Yeah. 'Di ba? Correct. Yung next challenge ay, okay, sige, leader ka na. What's next? Tingnan mo din, baka ikaw din yung problema. Di ba? Kasi yun ang challenge. Yun yung sumunod na Paano kung challenge. ayaw Yung ko blind maging spots nga. leader Yung blind spots. Ayaw ko nga maging leader tapos biglang may problema pala sa akin. Well, yan. Ganun So, talaga. kaya nga hindi tayo makamove on sa blind spots kung hindi mo muna yakapin na leader ka. Because you're not gonna agree. work on Correct. it Yeah. Kasi agree. if you don't like it. Kasi Agree. you're in the position, ayaw mo lang tanggapin. Pero whether you like it or not, yun na yun. Ikaw na yung leader. Yun ang Agree. masakit, di ba? Okay, so for example, kung hindi ko tinanggap na leader ako, bakit ko pa aalamin yung mga blind spots ko? Bahala kayo, ginawa. Kaya naman naglagay sa akin dito eh. Diba? Solve niyo yung blind spots ko, di ba? You're not gonna take And that's ownership not being a leader. Pag ganun yung attitude. So I guess sinasabi natin, so challenge 1, tanggapin mo na leader ka. Pero challenge 2, okay, own up to your blind spots also. Correct. Figure out your blind spots also. I remember yung sa school, di ba, meron yung Johari window. Yeah. What's Johari window? Johari window, ginawa to ni Johari Birkenstein. Hindi ko alam.
Hindi ko alam. Basta Johari. Johari yata yung pangalan nung person. For sure, Johari. So, may 4 na square na parang window siya. Okay. Okay. So, imagine niyo yung Windows logo. Pero, Ito siya, ito. Okay. Yan. Ayan. So, may 4 na square. So, yung isang square ay what you know about yourself Okay. that other people know about yourself. Tapos yung sumunod, what you know about yourself that other people don't know about yourself. Yung pangatlo, what you don't know about yourself but other people know about you. Oh. And then yung pang-apat, what you don't know about yourself that other people don't know about you also. So, the idea is, alam lang natin yung side na alam ko to sa sarili ko, tas maybe alam nyo din. And may mga secrets tayo. So, ito yung side na alam ko about me but I'm not sharing it with you. Pero yung blind spot is what they know about me that I don't know about myself. And that's where the problem starts. Kasi you're leading, akala mo ginagawa mo tama, but the people around you, Are suffering. hindi, may alam sila about you na hindi mo alam about yourself. And it could be the cause of suffering. Yeah. Pwede, ang galing. Okay. So, ang example nito ay when I started leading, kasi Kapampangan ako. So, hindi ko alam kung ano meron sa Kapampangan. Pero Harsh magsalita, ganun. medyo harsh. Medyo harsh. Bait nga, bait. Pasigaw. Medyo harsh magsalita. At saka, kung Straightforward. mag-utos, diretso lang. So, sara mo nga yung pinto. Kunin pero, mo yung... pero respectful ka na nun. Wala, parang Doesn't mean hindi anything. hindi ako nang de-degrade ng tao. Okay. Doesn't mean So, anything, yeah. Bro, kunin mo yung wallet ko. Ganun yung kunin mo yung wallet ko. Ang boss. Sara mo yung kotse. And for me, that was normal. So, Kapampangan, yun ang usual culture. I think so. Hindi ko alam Kapampangan. kung baka ako lang. Shout out Kapampangan, represent. Represent. Dinamay pa yung buong Kapampangan dito. Ako lang pala yung issue. Ikaw lang yun, Pastor Rob. Sa bahay lang pala namin. So, so unknowingly, so ito yung window na hindi ko alam but people know about me. Nakatakot yun, no? So ito yun nga yung challenge. So hindi ko alam na bossy pala akong mag-utos. But people around me, They know. They know. Yeah. So buti na lang, there was one time na may nagsabi sa akin, although hindi maganda yung... Pagkakasabi sa'yo. Hindi, well, Kapampangan din. hindi na maganda yung avenue kasi we were trying to fix a problem na So may sumabog ng problem. Oo, may sumabog ng problem. And bossy mo kasi magsalita eh. Parang gano'n. Parang masyado kasing bossy eh. Yun yung sabi sa akin. So ako, I was taken aback because I don't know that about myself. Yeah. For all this time, akala ko Ang bait mo. Oo, Yeah. mabait pa ako. Para, isang example mo sa isang preaching mo, para siyang utot. Yeah. ikaw yung huli makakaamoy. Ikaw lang. Uy, grabe. Tapos yung mahina, yun yung mapaminsala. Yung hindi subtle, yun daw yung pinaka-mapaminsala. Yung may tunog, walang amoy. Wala daw masyadong Yeah. Unless basa. yung pala yung Johari's. Naging toilet. yung pala yung Johari's window. Yeah. Oo. Akala ko yung important urgent, not important urgent. Hindi Hindi, ba? iba yun. Iba yun. Quadrants Ano yun? yun. Iba yun. Quadrants yun eh. mas Iba, something, ano yeah. tong sino? Parang- Peter Drucker yata yun eh. Or Covey. Stephen Covey. Oh, basta yun. parang Oo. ganun. So, Johari's. So, anong ibig sabihin ng alam ko, alam din nila? Yun yung normal. Yun yung kailangan mong malaman Hindi, for hindi, you to hindi. become better. Alam ko, yun yung normal. Yun yung right, okay yun. That's how you behave sa ibang... Ang gusto mong malaman ngayon is Yung ano hindi yung mo alam. nila na hindi Hindi ko mo alam alam. about me. So, ang goal is, from this window ba, unti-unti yung mga traits na yan, mapunta siya sa Yes. Mas maging known. para less pretensions ang nangyayari. Yes. Authentic ka. Oo. Kasi nga, ang nagiging problema minsan, Eh, maganda yan. we're ano tawag dito? Una, we're deceiving ourselves. Yeah. Di ba? Plus, hindi natin ma-address yung personal issues natin kasi nga, Wala man nakakaalam eh. hindi, walang nagsasabi sa'yo. Tama. Hindi mo alam. Walang nagsasabi. feedback. So, ang sagot daw dun ay feedback. Oo, Isa. Isa sa mga sagot Isa ay sa mga feedback. sagot. Ay, mayroon Kaso akong... ang hirap kumuha ng feedback.
Well, that's Diba? Or careful ka din. Kasi minsan, para na lang for the sake of peace, di ba? Hindi na magsasabi ng totoong feedback. Sabihin na lang, okay naman tayo, okay naman, maganda yung work mo. That's one. Kasi Another is... para walang conflict, di Oo. ba? Para iwas na lang ng conflict. O kaya, lalo na Pinoy culture, okay na yun. Past na yan eh. Yeah, Pinoy culture Tapos, kasi tapos pag natap, galit na naman. non-confrontational yung Pinoy. Oo. Non-confrontation. Correct. That's one yung hindi na sinasabi sa'yo. Di, okay na yan. Kesa Huwag na natin pag-usapan. Oo, haba pa. Actually, yun yung maganda. Papasok ko na yung book. Nabasa ko. Hindi. Nakalimutan ko tuloy yung title. Daring greatly. Daring greatly. Yeah. Ang ganda ng idea kasi kailangan daw natin Wait, sino nagsulat ng Brené Brown. Brené Brown, Brené okay. Brown. So, kailangan daw maging vulnerable tayo sa buhay. Kasi yung myth daw ay vulnerability is weakness. Pero ang totoo, kailangan natin yun to lead or to Yeah. to become real people. Kasi talaga namang meron tayong mga damdamin na yun nga lang, gusto natin tinatago-tago natin. So, ang point, pag naging vulnerable ka, napakita mo yung authentic feelings and emotions mo, mas mako-communicate mo yung sarili mo better. 'Di ba? So, mas magkakaroon kayo ng understanding. Yeah. So, ang pinaka-bottom line niya, sabi niya, sa pag-aaral daw niya, kasi social worker siya eh, sa pag-aaral niya, meron siyang ginagawang book, may napansin siyang classification ng mga tao na tinatawag na wholehearted people. Wholehearted people. So, itong mga wholehearted lifestyle of people, sila yung tanggap nila kung sino sila. Tanggap nila kung ano sila, walang pretension, walang... ang isa na nire-raise niya rin na parang idea na prevailing daw sa mundo ay, anong tawag doon, yung I am not enough. So parang ganun. So pag naging vulnerable ka, yes, merong mga bagay na labas na sa hindi kakayanan mo, hindi mo na kaya. Okay lang yun. But I am enough. I am, parang sa context natin as Christians, dahil mahal naman tayo ni Lord, di ba? Yeah. I'm fully loved kahit na masama ako and all that. Pero mahal naman ako ni God. So, ang ganda ng concept kasi parang mapuputol yung trying to please or trying to run after something. And parang i-accept mo lang yung who you are. And you as a leader, parang you as a person, ayun, may pagkukulang ka din talaga and it's okay. Okay lang i-expose yung sarili mo para mas maintindihan ka ng tao. And I think yun yung isa sa going back dun sa Johari Window. Ayaw natin maging vulnerable eh. Yes. Ayaw nating mapakita na medyo na-hurt ako ng konti dun sa ginawa mo. Kasi magkakaroon ng tension. Correct. So ayaw natin ng tension. Yeah. So wait, so ibig sabihin pala, so ulit Johari Window, what you know about you that people know about you, what you know about you that people don't know about you, and what people know about you that you don't know about yourself. Ibig sabihin pala, para makuha mo to, bubuksan mo din to. Yung... You share what you know that they don't know. Oh, nice. kasi But kailangan- eventually, they're also willing to Ang tell galing, you. tama. Maging vulnerable ka eh. Kwento mo Yeah. kung sino ka talaga para magkaroon sa, Pwede ganun pala siya. Hindi, tsaka pwede pala akong mag-comment sa'yo about it. Kasi inunahan mo na eh. And safe na siya. Yeah. Nagiging safe yung environment. Oh, nice. Ang ganda nun. Galing. Kasi ang contradicting before, pag leader ka, huwag ka maging vulnerable. Perfect sa harap. dapat. Oo, perfect ka. Lonely strong. in the top. Lonely Bababa on ang the top. respect sa'yo ng mga Yeah. tao pag nakita mahina ka. Which is ngayon, nata-turn around din. Nagbabago yung definition ng Yeah. good leadership. Yeah. Merong book na parang Robert Greene yata, yung Laws of Power. Loss of power. Oo, na ang sinasabi ng book, kailangan maging ganito ka. Kailangan inaccessible ka sa mga tao para may level of importance ka sa Medyo may kanila. distance ka. Oo, kailangan dumistansya ka kasi pag lagi kang available, hindi ka value. Yeah. May mga ganun na. And for a while, that has been that has been The pattern na that's what people have been trying to create. So to have an illusion of power. Yeah, but that's so lonely, right? Yeah, so parang power for what? Di ba? And then, Tama. you got the power and then? Yeah. So what you're saying is, and I think again for the listeners, ang sinasabi ni Koy dun sa book na ni Brené Brown is if you want people to start giving you feedback,
then they have to see that you're open for feedback. Correct. Pero makikita nila yon as you start to open the walls also of your life and say, actually, hindi ko nga, nahirapan nga ako dito eh. Hindi ko alam kung isa yan dun sa mga materials na pinaprepare natin. Pero yung naalala ko lang na when you tell people what you're not good at, hindi sila magugulat. Oh. Kasi alam na nila. Alam na nila yun. Hinihintay na namin aminin mo. So when you tell your staff, when you tell your team, actually hindi nga ako marunong dyan eh. Don't feel as if Uy, grabe. Ngayon lang nawalan namin ka. nalaman. Pero alam na nila. Yeah. Oh, lalo na kung yung problema mo, di ka pumapasok. Hindi ka nila nakikita. Di ba? I remember one time, dahil sa vulnerability tsaka yung accepting your weakness, di ba? Nung college ako, kasi hindi na ako naging active ng, ang highest position as officer na kuha ko nung high school. Actually, wala sa high school. Elementary, secretary pa nga. Yun. Ang only reason ba't ako binoto, maganda daw ako magsulat. Yan. Pag secretary ka sa taga-sulat. Oo, Yeah. sabi ko, di ba usually babae dito? Ngayon, nung college, parang gusto kong lumawak yung extracurricular activities ko. So, nagpaka-active ako sa mga organizations. Sa AECE ako. So, meron kaming grupo doon, ECE Society. Yeah. And maraming, kasi ang maganda yung... Red yung, Ants. Di ba yun sa BSU? Red Ants? Red Ants. Hindi ako familiar sa... Ay, di ka nga pala BSU. Sorry. Lasal ka nga Lasal pala. yan, Sorry. Lasal. Animo. So, ngayon, Huwag ka magmumura, bro. Ano daw? Animo kasi, huwag kang gumura. Ngayon, nag-try ako. So, first year, nag-member ako. Second year, it was a time na open na yung organization for junior officers. So mababa na naman responsibilities noon. So, sali ako. Ito na yung next. Yung third year kami, bababa na yung mga executive boards, yung mga vice presidents and presidents. And then, naghanap na sila ng papalit sa kanila. Na usually, pinipili nila yan sa mga junior officers. Yeah. Kasi sila yung exposed na. Ngayon, kulang na, kompleto na yung lineup, ang kulang na lang yung Vice President for Membership. Na ngayon, ang tawag na doon, Vice President for Human Resources. And then, ako yung pinipeg nila. Ayoko doon kasi ang gusto ko sa drawing, sa publicity, sa promotions. Eh, kompleto na yon. Sabi niya, RJ, sayang naman yung spot. Tapos, sabi ko, hindi ko yata alam ang gagawin ko dyan eh. Parang hindi ako marunong dyan. Tapos sabi niya, oo nga, parang may nag-agree. Oo nga, wag ka nang hindi mo pala alam gagawin mo dyan. Tignan mo nga yung... tignan mo nga yung magrara ng president, oh. Kaya-kaya niya. Barkada ko yun. So, shout out. Maganda naman yung ending nito, brother. So, may nagsabi sa kanya, shout out kay Kevin. Sabi niya, Kevin, sigurado ka ba dyan? Kailangan dyan, matalino. Yun ang definition ng leadership pag sa academic setup kay. Kailangan matalino, Dean's Lister. Pero kami, masipag. Yeah, kami ni Kevin, magkabarkada kami. Hindi kami yung best of students. Pogi lang. Yun. Malakas ang loob. Yeah. Ito yung gusto ko sa sinabi ni Kevin. Sabi niya, pag leader ba kailangan Dean's Lister? Uy. Pag leader ba kailangan ikaw yung cum laude? O pag leader, ikaw yung may political will? Yan. Sabi niya, ako yung may political will eh. Nax. Parang doon ko na... Shout out sa'yo, Kevin. Oo, parang doon ko na-realize na aminado si Kevin na hindi siya yung pinakamatalinong estudyante. So, pero recognize niya din yung weakness niya, pero recognize niya din na ako yung may leadership quality. Parang yun ang takeaway ko dun sa Vulnerability. Yeah, Nice. I know hindi ako yung best, pero gusto ko mag-lead eh. Ngayon, tulungan niyo ako para maging magaling na student. Sobrang iba-iba pala ng manifestation yung vulnerability, no? Pwedeng sinasabi mo na ito yung weakness mo, pwedeng ganun, upfront, pero parang hindi weakness eh. 'Di ba? Parang hindi ako yung pinakamatalino, pero I have this other quality. So vulnerability pa rin naman yun. Correct. So May question ako doon sa Johari window. Mauubos mo kaya yung mga traits na hindi alam ng mga tao? Or hindi mo alam?
No. Eventually, lahat yun. Feeling ko, hindi Hindi. rin. Kasi tayo rin mismo, di ba? Hindi, kasi di ba may pang-apat na box yung what you don't know about yourself and what Hindi- people oh, don't know about nice. yourself. Walang nakakaalam. Pero yung box na yun, lumalabas yun either sa isang side or sa isang side. Eh. Yeah. And through your so for example, there are things that you know about yourself now that you don't know before. And people didn't know also until you told them about. Yeah. Diba? At may mga bagay din na lumabas na lang as you were doing whatever you were doing na before hindi naman siya lumalabas. So hindi ka rin unaware ka tapos nakita lang nila na alam mo ba na kaya nga I think one of the things if we understand this, no, one of the approaches that you could do to talk to people about their issues is to ask them genuinely, are you aware na pag nagsasalita ka, ganito yung sinasabi mo? Yeah. Are you aware na nung sinabi mo to, ito yung ibig sabihin niya for us? Or are you aware na pagka nag-post ka, mukhang tungkol siya sa'yo? Ganon. You never mentioned the organization, you never mentioned... It's all about you. It's all about you. Are you aware of that? So hindi siya attacking na, oh ikaw, puro laki ng ulo mo, di ba? Puro ka, Sad boy ka. sad boy ka na, di ba? Trasher ka! So, medyo may part na, okay, baka hindi siya aware. Kaya yung benefit of the doubt, we can give that to people kasi nga, baka hindi naman talaga siya aware. And that's coming from Pastor Rob, who's a minister for a long time. Sa labas, bro, hindi yan sasabihin nyo na, Correct. hindi ka nila bibigyan ng benefit of, benefit of Of the doubt. doubt. Mm-mm. Sabihan nila, sablay ka. Oo, Hindi ka ano? nag-iisip. Ganun lang. Kasi ibang motivation din sila eh. Gusto nila din yung spot mo eh. Gusto niya yung spot mo or yung mga boss, gusto ng results lang. Huwag mo akong paikot-ikutin. 1 or 0 lang. Gusto ko lang ng results. Ganun yung sinabi sa akin. Naalala ko yung kwento ko Numbers kanina. lang ang habol sa'yo. Sabi niya, ginawa mo ba to o hindi? Yeah. Yun lang yung tanong ko. Huwag ka na magsabi ng kung ano-ano pa. sabi, teka lang, midnight na po. Kagigising ko lang. Anyway. Yeah. And minsan yun ang scary. No? Pero ang ganda. At least makatulong yun sa pagiging aware natin. Like pag leader ka na, exposed ka talaga. Yung feeling mo hindi pa nila alam. Bro, alam na nila. kahit anong bola sabihin mo dyan, nag-iisip yung mga tao eh. Yeah, especially if you're in an organization, binibuild mo, gusto mo magaling yung organization, Of course. nag-iisip talaga yung mga Oo, yan. dream team yung gusto mo eh. Dream team gusto mo di ba? So, question ko naman, how do you draw out an honest feedback? Kasi, di ba, parang gusto mong malaman yung bagay na hindi mo alam from them na alam nila. Paano mo i-draw out sa kanila yun? Nang hindi sila natatakot. Yun nga, vulnerability is one. Pero meron ba tayong practical like things to do na pwede natin gawin? Yeah, I think natutunan ko is you wanna set up a culture for that. Yeah. So ibig sabihin, when someone comments about you, how are you reacting to it? Biglang nakataas kilay. Oo, no. Ha? Ano sinasabi mo? Alam na realize ko, pag may mga, kunwari kahit kami lang ng wife ko, pag medyo, may sabihin ako sa'yo, RJ. kahit gano'n ka poker face, Meron na eh. nagbabago yung, lalaki ilong butas ng ilong ko. Yun nga. So you wanna be aware of that. Kasi ikaw yung nagsaset ng environment eh. So, sa couples retreat, di ba, sinasabi natin, pag i-comment sa'yo, sabihin mo lang, Thank you. Pero that's setting it up para malaman nila na, okay pala akong mag-comment. Kasi magte-thank you lang naman pala siya. Hindi yung, talaga ba? Hindi naman eh. Ikaw din. Ikaw nga. Ano eh. Ganito nga ginawa ko. Diba? Wala na yun. You're not setting it up for, walang culture. Kasi, bawal pala magsalita dito eh, di ba? What if gano'n na yung setup? Di ba? Ayun na. Binato yung feedback tapos nag-react ka. Nag-aalit ka na. How do you go back? Perfect. Ito yung perfect. Kasi nanood ka ng Lead Spark. Na-realize mo, pwede maging vulnerable. Yan. So, you're gonna meet your team and you're gonna tell them, guys, I'm sorry. Mali pala mali pala ako. Yeah. That's vulnerability. That's vulnerability. Mali pala ako. Dapat pala mali pala yung mga reactions ko pag nag-comment kayo about me. And sometimes it's gonna take more time na bago nila i-accept yun, no? Yeah. Kasi, Maniwala sila. ano na naman kaya nakain nito? Biglang nagsusorry. Oo.
And that's where time comes in. Kasi if you're really sorry about it, nakikita ng mga tao through time. Correct. Pero if you're just faking it for the sake of Yeah. fixing and making things happen, Quick fix. Yeah. you can only pretend for so long. Mapapagod ka. For You know, sure. pagod ka din. And people are gonna know that. And sadly, pag nakita na ng mga tao, it's harder. You lose your influence. Yeah. Yeah. Now, my next question is, how do you set up people? Kunyari, hindi na tungkol sa'yo. Doon na sa next person na meron silang feedback. How do you set up that person na hindi siya magalit or what? How do you set them up for success? Na hindi mo naman sila isa-set up maging vulnerable. Pero yun nga, yung setting the culture. Yeah. How do you do that? Kung hindi ikaw, but you're building somebody else. You're building a team member na nire-raise mo. Correct. Paano yun? Ako in my, siyempre, I'm dealing with people na kailangan makabenta or siniset up po sila for leadership role. Tapos di nakakabenta. Hindi Ayan, nakabenta sige. or may problem sila with their own team. First is, hindi ka muna agad rekta na hindi mo nakikita yung buong storya. Kasi mahirap mag-feedback agad sa kanya na isang side lang. Tapos meron pa pala siyang pinanggagalingan. So, nakakatulong for, at least kasi careful ka eh. Kasi isang maling word mo lang dyan, relationship na yan eh. And then, lilipat na yan or hindi mo papakita kultura yan. na. Or alam mo yung silent quitting na yan. So, ako parang, ito ba yung nangyari? O sino pa yung nakakita? Sino pa yung nakarinig? And then ito, sige, kakausapin ko muna siya. Before, pag alam ko na itong mga information na to, stories na to, saka ko siya sasabihin na, pwede ba tayong mag-usap? Like, meron akong narinig na it will affect yung organization or yung success mo or yung goal mo. Baka makatulong tayo. Baka makapag-isip tayo. So, ang goal ko is not to lecture the person. Ang goal ko is, usap tayo, mag-brainstorm tayo. Ito yung mga narinig ko. Ano yung mga nalalaman mo naman. Parang ganon. So, ngayon, pagkausap ko na sila, yung person na yun, ang tone ko is, ito lang yung, hindi na importante kung kanino nanggaling. Pero ito yung na-observe ko din at na-observe din ng ibang tao. Now, let me know kung tama ba to in your perspective. So, giving yung space sa kanya na i-defend yung sarili niya. That's good. That's good. Tapos yun, kapag inabi naman niya, or syempre, dinefend niya sarili niya, and then na-settle, ito yung tama din naman yun sa'yo, wala naman talagang mali sa inyo, okay, ano yung pwede nating gawin? And I let the person think, hindi sa akin nanggagaling yung solusyon. yung solusyon. Nice. Ganun ko siya ginagawa. To set the tone na sa next na tatawagan kita, ganito lang yung usapan. Hindi siya offensive, hindi siya nakakatakot, hindi siya degrading. Yeah. Para lang, at itong napag-uusap natin, hindi to lalabas sa atin tong dalawa lang na to. Yeah, true. Ganun siya. I think kailangan yun eh. Kailangan din nilang malaman na it's not an attack against them. It's that you're coming from a desire to really help them. Yeah. So, you have to let them feel that. Yeah. And again, siguro kung yung tanong mo, paano naman kung yung team ko naman, paano sila magiging vulnerable sa isa't isa? And how are you gonna open feedback with one another? Siyempre, bilang leader, di-display mo muna yun sa kanila. Tapos, Setting the tone. you have to set the tone. Tapos pangalawa, you really have to manage those. I mean, not naman super micromanage, but you really have to be mindful about the relationships that's being built within. Yeah. And then dun nangyayari yung mga team dynamics. So minsan, may meeting na, sige, discovery lang tayo ng gifts and talents natin. So, meron akong, or leadership styles, ganyan. So, meron ako ditong listahan ng leadership styles. Ano tingin niyo yung style niyo? Tapos, tanungin natin yung katabi niyo kung ano tingin yung style niyo sa kanila. Oh, ang So, ganda in nun. a sense, sige, ako feeling ko, ang style ko, shepherding. Yan, di ba? Tapos, hindi, ako feeling ko, ang style mo, badugo, gano'n. Ang style mo, Nangangagat. nangangagat, di ba? So, pero it opens up that conversation na, okay, tas syempre may instruction, guys, pag natanggap kayo, tabihin nyo lang, thank you. Okay? Yun lang. So,
hopefully, nagbe-build ka ng seeds na, pwede palang gantong conversations na medyo mas nakakatulong sa akin, nakakatulong din sa iba. Isa pa sa mga natutunan ko was to assume na ako muna yung may mali. Yeah, ganda nun. So pag kinausap ko si Koy, na Koy, ito yung napansin ko, 1, 2, 3, 4, 5. Now, as your leader, I wanna help you. Pero sabihin mo sa akin, baka meron akong hindi ginagawa na kaya ka nagiging ganito. Baka ako muna yung may problema. I'm also responsible sa naging... Because I'm also responsible. So, pag may sinabi siya, o di, tanggapin mo lang. Tapos tiisin mo yun. Kasi yun yung route mo di ba? Hindi yung, sige, ako na, tapos na ako. Ikaw naman, sabihin natin kung ano mali mo Ito kasi. eto naman yung sa'yo. Bumawi. So, I think it's coming from a route na, una, bilang leader, you wanna be better. Yeah. And bilang leader, you wanna be able to serve them. So, kung yung conversation na yun, I'm coming from, I wanna serve you, but I also wanna be better. So, RJ, ito yung napansin ko. Baka naman ako yung may mali, bro. Can you tell me ano yung mga pwede kong gawin? Nice. Diba? So, ngayon, pag may sinabi siya, okay bro, thank you I'm gonna try my best. Tapos, you really work on it. Yeah. Yeah. Diba? Pero kung alam mo na you've been working on it, after next month, ganun ulit siya, alam mo, usap natin last month, ito yung mga napansin ko, tapos sinabi natin, bro, baka naman meron pa akong hindi nagagawa. Kasi parang for this month, sineryoso ko talaga gawin tong mga to. Yeah. Hindi siya, parang, pero napansin ko, ginagawa mo pa din siya. So, May follow through. Parang walang nangyari, bro. Which is bro, pwede. Pwede mo na sabihin. Hardwired eh. Very gracious ka na eh. Vulnerable na. Bro, parang wala namang difference. So, ano ba na, Isip ulit paano tayo. ba kita pwede matulungan? Correct. Diba? Yeah. Paano ba kita pwede matulungan? Are you aware na ganito yung ginagawa mo? Are you aware na this Ang is ganda the lang effects? nung, Ganda, nung no? standpoint na you're doing that because you want to help the person. Correct. In service for others, for the team, not for anything else, but really to help others. Ang isang question ko naman ngayon, kasi we're talking about vulnerability, minsan yung mga tao, vulnerable sila, online lang. Pero pagka tayo sa team dynamics, hindi. So, online, vulnerable ako, galit ako, nakakainis, vulnerable. Pero pagka team, ito personal, Tahimik ka na, ayaw magsalita. quiet ka lang. Yeah. So, I mean, because of internet, right? Correct. People feels like to be authentic, kailangan i-post mo yung feelings mo online and all that. Paano ba yun? Does that mean anything? Does that add to our leadership kung vulnerable tayo online or hindi? What's your opinion on that? Yung, tama ba yung sinabi din ng book na you wanna still put boundaries with your vulnerabilities? Because there's still a level of respect that's required from you. Correct. So, ibig sabihin, it's not naman manipulating and Trying to project an trying image. to project an image. But at the same time, it's also not telling everything out. Guys, hindi ako oversharing. naligo today. Tapos, Galit ako sa asawa ko, sinapak ko nag-away siya. kami kanina, sinapak ko siya. Pero guys, alam ko naman tatanggapin niyo ako because I'm being vulnerable. Matagal kasi yun, no? As a Matagal leader. yun. And then, hindi naman siya ganun eh. Di ba? So, Hindi ganun yung vulnerability hindi that ganun we're yung talking about. we're Yes, talking yes. about, okay, na-realize mo may issue ka, then do something about it. Pero, there's still a level of respect that's required of you as a leader. Correct. Yeah. So, halimbawa, guys, pagiging vulnerable lang ako, talagang nahirapan ako dito eh, pero I'm gonna try my best. Tapos next month, ganun ka ulit. Tapos 1 year na, yung pa rin issue mo, di ba? Walang progress. You're losing the influence. You're not Correct. gaining it. Eh, lalo na kung nasa online ka Vulnerable. Yeah. sino kausap mo, di ba? Yeah. So yung mga, I think ano siya no? Kasi yung behavior niya tuwing, alam mo tawag ito, pag-uusapan yung mga issues and expectations, maging vulnerable tayo. And there's one person na hindi niya kayang ibigay yung vulnerability, yung same level na yun. Feeling ko ano yun, may pinanggalingan ding culture eh. Yeah. And medyo matagal na-expose siya sa ganung culture. So hindi rin siya instant na, ito na yung team culture sumabay ka na lang. Parang hindi kasi, di ba, nagigets mo, parang
siguro required din sa mga leaders at sa buong organization, if there's a person na nasa ganun pang state, yung patience lang na, sige. Yeah, talagang walking them through. Oo. That's true. That's true. Na-realize ko Medyo din na mahirap, no? baka wala din sila makausap talaga eh. Kaya sa online na lang. Oo. Diba? Yeah. So, yun, mahirap talaga maging leader Correct. pala, no? Kaya yung display, maganda yung mga practical tips ni Pastor Robe. Kasi it shows humility din. Yeah, Na before actually. ka mag-change, ako din, sasabayan kita. Yeah. Di ba? Hindi lang sobrang yung- humble nung approach Yes. na I'm not here to judge you. I'm not here to tell you you're wrong, but I'm here to help you. Yeah. And kung may matutulong ako doon sa situation mo, tara, daanan natin. Yeah. And you're coming from, baka hindi ka lang aware, kaya sinasabi. Yeah. I remember And this baka story. hindi rin ako aware. Yeah. I remember this story na nag-usap kami ni Pastor Rob. Siyempre, nasa ministry tayo. We're doing. One of the things na ginagawa natin ngayon is volunteering sa discipling students, di ba? So, yung isang student, ang sabi lang ni Pastor Rob, baka naman kasi hindi siya aware na ganito yung ginagawa niya. So, doon ko rin na-realize na, baka nga talagang hindi siya aware. I mean, for the longest time, ganun pala yung ginagawa niya. Knee-jerk reaction na yun. Yun parang immediate Yeah, true, thing na, ayun, automatic siya na ganun ang ginagawa niya. Hindi niya alam. So, you have to tell the person na ito kasi yun, ganyan. You have to Correct. teach them. Correct. So, extra patience lang talaga nga. Yes. Pero yun, saka siguro, at the end of the day, whether that's teammate, ministry, or what, kailangan mo rin ng certain level of love and Correct, care. correct. Kasi kung wala ka nun, di ba, bakit mo pa gagawin? Yeah. Yeah. Isa sa mga sinabi ni John Maxwell doon sa mga blind spots, yung pag-leader ka kasi, it gives you minsan entitlement na my way or the highway. Para yung singular perspective lang Especially kung successful yung mga... yung may pa-success. Ay, actually, isa din yan sa True. yung pa-success na ito Past yung ginawa success. namin. Huwag ka nang magbago. Ito na. Subok na to eh. Oo, subok na. Pero syempre, technology advancing. In times, nagbabago din. Syempre, yung leadership din, at paano nagbabago din siya dapat. So, walang singular perspective. You always... Ang ganda nung sabi ni John Maxwell, isa sa mga talk na napakinggan ko sa kanya. May idea siya. Pero good lang siya. If you want the idea to be great, ilapag mo siya sa table and hayaan mo yung mga taong lutuin yung... So, walang singular perspective. Yung isang idea na yun, lalabas na kwartong maganda. Yeah. Naluto. It is better kasi may iba ng perspective. Nice. Yun yung isa sa mga tawag dito, blind spots, yung singular perspective. Yeah. Plus, it gives unnecessary burden sa leader. Na, Kaya tuloy, bawal ka magkamali. Ikaw naman yung nasusunod. Sige, nagsundin na. So, parang yung leader na uubusan. Oh, actually, alam mo yun Idea. kapag tahimik na yung mga tao, Yeah. pag nagmi-meeting, tas tahimik na yung mga tao, baka kasi Hindi na napapakinggan. na-start mo na yung culture na pag nag-input sila, hindi naman napapakinggan. Yeah. Kaya parang, sige, ikaw na lang magsalita kasi lahat naman sasabihin ko. Paano kaya yun? Na-imagine nyo ba yan? Baba ka lang naman. Yung unaware ka, nasimulan mo bad culture. And then, nandun ka na sa point na na-realize mo, oh my gosh, yung mga tao ko, parang, paano kayo i-break to? Ano gagawin ko? May tool si John Maxwell, Leadership 360. Oh. So yung Leadership 360, yung idea niya, and if you're watching, maybe you want to do this, no? If you need help, message nyo kami. So ang idea lang is magbibigay ka ng questionnaires sa 3 groups. One group is your superior. So if negosyante ka, bigay mo sa sarili mo. Bigay mo sa asawa mo siguro. Yeah. Pwede yan. If negosyante ka. So yung superior mo, tapos people above you, and you can probably give this to people that have, so if for example, may business ka, find somebody na mas malayo Successful na yung narating sa'yo, doon mas- sa line yeah. of business na yun. Pwede. And then just give it to them. Na, what do you think about? So hopefully may relationship ka doon. Yeah. So that's the first group. The second group ay peers. So yung peers naman ay yung mga kapantay mo. So if you're in an organization, yung same level kayo sa org chart, yun doon mo bibigay, no? And then yung pangatlo ay to
subordinates. So subordinates are, alam ko parang mas better term yata eh. Pero yung idea ng subordinate ay people that are lower than you sa org People chart. who look up to you. Oo, so yan. So people that you're serving supposedly. Okay. So members ng team mo, subordinates yon, 'di ba? Tas yung mga interdepartments na kasama ka, peers, tas kung may boss kayo, boss. Yeah. Tapos bibigay mo sa kanila yon. Tapos, pag nag-reply, yung parang survey yon, pag bumalik sa'yo, you're gonna have The whole Yeah, 360. 360 the whole feedback. 360 feedback. Tapos, ano yun? Anonymous yun. So, they don't have to give their, Yeah. they don't have to give their names. And, pero you're gonna have a picture of how, doon ko nakita, una, kasi, hindi pa siya ginagawa. Tapos nabasa ko yung Leadership 360. So, ginawa ko siya on my own. So, Paano? parang walang, so, sinend ko lang. Pastor Eric, pakisagutan naman po to. Oh. Pakisagutan naman to. Tapos sinend ko kala Ruby, kala King. Tapos sinend ko dun sa mga Nililid mong group. Oo, tapos, nung bumalik sa akin, ang major ay hindi ako nagde-delegate. Oh. So, I never knew that about myself. So, kasi nga, so perfectionist, tapos gusto mo. So, hindi, ako na lang. Common feedback yung... Oo. yung Lalabas kasi talaga. Lalabas yun. yan. Lalabas talaga. Lalabas siya eh. Oo. So, hindi ako Lalabas nag-delegate. yun niya, yung nakikita naman nilang lahat yun eh. Na ikaw hindi mo nakikita. Alam no, isipin mo, kung gagawin mo yun, tumalino ka ng, or at least nag-improve ka ng... Yeah, kahit 1%, di ba? Hindi mo kailangan ng 10 years bago mo malaman yun. Yeah. Yeah. Yun lang yun. Simpleng mag-ask ka lang ng help sa So, kanila. na-realize ko yun. Hindi pala ako nagde-delegate. Ganda nun. Yun lang, mahirap talaga kumuha ng feedback na honest niya. Kasi yung iba, pwedeng lagay nila, okay ka naman. Pero kung anonymous kasi, Oo. Yung Yeah, may protection may sila. protection sila eh. Hindi, saka Tama. baka kailangan din na i-explain why it's important. Yeah. May context. Ibigay mo talaga yung Alam ko parang, may form si John Maxwell. Parang yun lang yata yung ginawa. nalalabas Alam talaga. naman ni John Maxwell, template na tayo. Template Oh, lang may yata. template Nakakuha na yata akong talaga. template somewhere. Yeah. Baka dun sa isang attend mo naman. Baka. Yeah. So, yeah. Another... Yeah, it's been an hour na. Yeah. Oh, I think we have to. Big. And mukhang maganda yung Juicy naging to eh. episode, juicy. Yeah. I'm sure marami pa tayong ma-discuss na about leadership blind spots, marami pa tayong i-highlight. But at least nakita niyo yung importance of being vulnerable. Hindi siya weakness. Actually, it's a show of strength. You're not insecure about your vulnerability. You're exposing yourself for your growth. And that's my takeaway na as leaders, tayong magsiset ng example of how to show humility, how to be vulnerable with other people, and hindi siya harm. And it won't harm you kapag mas pinapakilala mo yung sarili mo sa ibang tao. Yun. Yeah. How about you guys? Akin, you want to be secure na where you are today is where God wanted you. Oh, nice. And so if those are the people that God asked you to lead, then be secure na within who you are, alam na ni Lord na, si Rob hindi niya kaya to, si Rob kaya niya to. So si Lord hindi siya mag-expect ng something na hindi naman Beyond your capacity. Beyond your Galing, capacity. So wag kang ma-insecure kung meron kang mga bagay na hindi kayang gawin. Kasi alam naman ni Lord na hindi mo siya kayang gawin eh. Saka kaya ka may team. And in God's wisdom, He has brought people around you Nice. to cover those things. And so, yung doon sa security mo manggagaling na, okay lang, hindi ko alam to. Guys, help me. Kasi hindi Okay ko lang, alam. oo. O guys, pag may feedback kayo sa mga sinasabi ko, sa ginagawa ko, let me know. Kasi, so you can not be perfect. Okay lang na hindi ka perfect. Pag secure ka na si Lord naglagay sa'yo. Yeah. Kasi perfect naman yung naglagay sa'yo eh. So alam niya na hindi ka perfect, pero nag-decide siya na lalagay kita dyan. Yeah. Correct. So ang prayer ko lang lagi, Lord, yung mga hindi ko alam, salahin mo na lang. Ikaw na yung bahala. yung mga sablay ko, salahin mo na lang. Pero also, hindi ko na kailangan itago yung mga sablay ko. At hindi ko kailangan maging perfect sa buong team ko. Correct. Kasi ikaw naman bahala sa akin. Yeah. So I think if we embrace that, it's easier to be vulnerable. Yeah. And it's easier to welcome feedback from people. So Yeah. nababawasan yung mga blind spots. Tama. Yeah. Ako, yung pinakauna na embracing that you are a leader, yun parang nag-gets ko doon na marami sa organization or sa work,
marami na hindi nagpa-function as leader kasi hindi pa nila talaga ini-embrace na leader sila. So even for me personally, if I drop this, kunyari, hindi ako in-embrace na ako yung leader ng pamilya namin, wala talagang pupuntahan yung family namin. Totoo. So, we have to embrace that identity na leader ka, that it's you, na you have to improve, you have to learn, you have to be humble, you have to care for others. Yun talaga eh. I mean, no other way around it. Yeah. Kailangan mo talagang i-accept na leader ka na. Yeah. And it's just a matter of kailan mo ba i-accept? Ngayon o tatagalan mo pa? Correct. Pwede mo naman tagalan eh. Yun nga lang, atras abante ka lang. Oo. Lagi kang start from zero. Oo, di ba? So, ayun, then from there, magiging vulnerable ka na. Sige Lord, I think I need help on this area. And then, siguro, yun ang una natin eh. Tayo sa faith natin, di ba? I-introspect muna tayo, tingnan natin yung sarili natin. Ano ba yung areas na kailangan kong stretch pa dito? Ano yung areas na I think kailangan i-improve? And then, ask others. Siyempre, unahin mo muna tanong, mag-usap muna kayo ni Lord, saka pag-isipan mo muna sa sarili mo bago mo tanong sa iba. Kasi, inuna mo yung iba, kaya mo naman isipin na Correct. ang problema talaga, mainitin ulo mo eh. So, I mean, di ba yun? So, yun siguro yung takeaway ko. And vulnerability and self-awareness is really important. Yeah, that's it. And I hope marami kayong natutunan. Marami akong natutunan. Enjoy ko to. And that's our first episode. I hope marami pa kaming hindi I hope. I'm sure marami pa kaming naka-plan for you guys. For 2025. For 2025 and the years to come, yung Leads Park. Let's go. Ay, Amen. 100 lalaki ba to? videos. Yeah, 100 videos. Yeah. So support us guys, share it with your team, share nyo rin sa iba nyong friends na kailangan matutunan ng leadership, and that's it. See you sa next episode. God bless you guys. God bless. Bye-bye.